So mga tol, matapos pong lumuhod si Tank Davis sa round 9 sa laban niya kay Lamont Rhodes Jr. kahapon sa Barclays Center, Brooklyn, New York, na nauwi po ang laban sa controversial na majority draw. Binibilangan na po sana ng referee si Tank Davis mga tol, pero napatigil ang referee sa pagbibilang nang nagtatatakbo itong si Tank Davis sa corner niya upang magpapunas ng tuwalya sa muka. Yun pala mga tol, may pumasok sa mata ni Tank Davis. At ang itinuturong dahilan nga po ni Tank Davis dyan mga tol, ang grease daw na nagmula sa buhok niya na umagos daw sa mata niya. Ilang araw po kasi bago ang laban mga tol, nagpatirintas ng buhok itong si Tank Davis. Kaya yan po ang dahilan ni Tank Davis kung kaya siya lumuhod. Irritable daw ang mata niya at baka tamaan daw siya ng suntok ni Lamont Rhodes Jr. Kaya mas minabuti na lang daw niyang lumuhod. Pero syempre mga tol, hindi naniniwala ang mga boxing fans sa palusot ni Tank Davis. At mukhang tumitibay na nga po talaga ang paniniwala ng mga fans na nagpapalusot lang si Tank Davis. Lumitaw na po kasi ang nagtarintas ng buhok ni Tank Davis mga tol. At siniwalat nga po na walang katotohanan yung sinasabi ni Tank Davis na may grease na umagos sa mata niya na nagmula sa buhok na tinirintas niya. Wika ng hairstylist mga tol, sinabi nito 3 araw bago daw ang laban ni Tank Davis. Nagpatirintas daw ito sa kanya. Nakapag-press con na nga daw si Tank Davis, nakapag-gym na at nakapag-weigh-in. So ibig sabihin mga tol, pinagpawisan na daw si Tank Davis. Kumbaga wala na yung pinahid nito sa buhok. Ipinakita nga din po ng hairstylist mga tol ang video ni Tank Davis. Pagkatapos nitong matarintas, wala namang sumobra na inilagay sa buhok nito. Bukod dyan mga tol, pinakita din po ng hairstylist mga tol ang pinahid sa buhok ni Tank Davis. At nakalagay po dyan na no wax, no grease, no alcohol. Kaya maliwanag mga tol ang sinasabi ni Tank Davis na may grease na tumulo sa mata niya na nanggaling sa buhok. Wala daw katotohanan. Sinasabi nga rin po ng iba mga tol, hindi naman daw yan ang unang beses na lumaban si Tank Davis na nagpatirintas siya. Kung matatandaan sa laban din daw ni Tank Davis kay Ryan Garcia at Frank Martin, nakatirintas din daw ang buhok ni Tank Davis. At wala naman daw naging problema sa laban na yon. Pero bakit daw sa laban kay Lamont Rhodes Jr. Bigla itong nagka-problema sa mata? So anong masasabi nyo dyan mga tol? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Sa kabilang banda naman mga tol, sinabi naman po ng mga expert, kaya daw hindi maganda ang naging performance ni Tank Davis sa laban kay Lamont Rhodes Jr. dahil lutang daw ang utak ni Tank Davis. Kumbaga mga tol, hindi daw talaga ito nakapokus sa laban kay Lamont. Sa kasagsagan daw kasi ng laban mga tol, hindi nga daw alam ni Tank Davis kung anong round na. 3 round na lang daw ang natitira nang sabihan daw si Tank Davis ng mga handler niya na patapos na daw ang laban, kaya kailangan daw nito maghabol. So buong akala nga daw ni Tank Davis mga tol, maaga pa at makakahabol pa siya, pero patapos na ang laban. Kaya makikita daw dyan mga tol, na lutang daw talaga si Tank Davis. Marami daw kasi itong iniisip, katulad na lang daw ng retirement, at iniisip din daw nito ang pagbibusiness niya ng real estate. Yan daw ang mga dahilan mga tol kung bakit wala daw sa focus si Tank Davis sa laban kay Rhodes. Sa iba pang balita mga tol, WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Baquero Navarrete muling magbabalik sa lona sa May 10 sa San Diego, USA upang depensahan po ang kanyang WBO belt, at dalawa nga po ang pinagpipilian mga tol na makakalaban. Yan po ay walang iba kundi ang pambato natin na si Olympian Charlie Suarez na ngayon ay number 1 contender sa WBO Super Featherweight, at ang isa pa mga tol, ang number 2 contender na si Andres Cortez. So mukhang mapapalaban na po si Charlie Suarez sa world title shot kapag kinuha niya ang laban na yan. Siya po kasi ang magiging priority dyan mga tol dahil siya ang number 1 contender. Mapipili lang itong si Andres Cortez mga tol kapag hindi lumaban itong si Charlie Suarez kay Navarrete.